Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kahit na napapalibutan ng mga matataas na building, ay makaagaw pansin pa rin ang gusaling pagmamay-ari ng mga Lucio. Naghuhumiyaw sa karangyaan at kayamanan ng disenyo nito na matatagpuan sa pinakasentro ng bayan. Ang pamilyang Lucio ang masasabing pinakamayaman sa lugar na yon. Si Lorna Lucio, ang founder at may-ari ng kumpanya na lalo pang yumayaman sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang malalaking negosyong pinapatakbo nito. Sa edad na 75 ay kitang-kita pa rin ang kasopistikadahan sa itsura nito at sinumang hindi nakakakilala dito ay mangingiming makipag-usap dahil sa angkin nitong kaelegantihan sa kanyang katawan. Tuwing tanghalian ay nakasanayan na ng matanda na tumayo sa kanyang glass window sa loob ng kanyang malaking opisina sa pinakataas ng gusali ng kanilang kumpanya. Nalilibang siya sa panonood sa mga ibong lumilipad, maliliit na sasakyan sa ibaba at mga taong animoy mga langgam sa liit habang tinatanaw niya ito mula sa itaas. Araw-araw niya yung nakikita pero ng mga sandaling iyon ay ibang kanyang nararamdaman. Alam ng ginang ng kanyang kapangyarihan at kayamanan ay mabibili ang kahit na anong kanyang naisin o hindi kaya ay makapunta sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa mga oras na yon ay tila nalulungkot siya. Nang ibaling niya ang kanyang tingin ay nakita niya ang lumang larawan na nakadisplay sa kanyang lamesa. Kuha yun ng kanyang pamilya kasamang kanyang asawa habang karga ang mga anak nila noong ang mga ito ay maliliit pa, sina Emma, Roy at Ronald. Habang nakikita niyang ngiti sa mga labi ng mga ito sa larawan, ay lalo niya lamang nararamdaman ang kalungkutan sapagkat matagal ng panahon ng mga ito ay hindi bumibisita sa kanya. Lando, nakikita mo ba ang lahat ng pinundar natin? Mayaman na tayo. At isa sa mga bilyonaryong tao dito sa mundo. Papalakas na papalakas ang hagulhol ni Lorna habang mahigpit na yakap ang larawan. Ngayong wala ka na, ang palagi ko lang nakikita ay ang 4 na sulok ng opisinang ito. Mga tauhan at mga empleyado, paano nangyari ito mahal ko? Kung kaya lang bayaran ng pera para lang makita kita ulit kahit sandali lang, ay ibibigay kong lahat ng meron ako. Ang asawa ni Lorna na si Lando ay namatay 10 taon nang nakakaraan dahil sa sakit nitong kanser sa baga. Sa kabila ng kayamanan nila ay wala silang nagawa para mapagaling ang kanyang asawa. Ang mga anak ni Lorna ay nakatira din sa syudad na yon at nakakakuha ng malaking halaga mula sa kanya buwan-buwan. Pero tila ba nakalimutan na nila ang kanilang ina at ni isa sa kanila ay hindi magawang dalawin ito. Kung may okasyon man o wala ay hindi nila ito binibisita o tinatawagan man lang sa telepono. Kapag sinusubukan naman itong ipatawag ni Lorna sa isang family dinner ay agad silang tumatanggi sa kadahilan ng kailangan nilang magtungo sa mga business gatherings. Naiwang mag-isa ang matandang babae at mag-isang haharap sa lamesa na punong-puno ng iba't ibang masasarap na pagkain na siya mismong nagluluto sa pagnanais na mapasaya ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad ay hindi lamang yun ang unang beses na ginawa nila ito sa kanya. Mangangako man ang mga ito na magpapakita, ngunit sa huling sandali ay hindi na makakapuntang mga ito na siyang lalong nagpapasakit ng kalooban ni Lorna. Umaasa siya na sisipot ang mga ito at hihingi ng pasensya sa kanya. Pero walang sinuman ang nakakaramdam sa kanyang mga anak na kailangan din nilang dalawin o tawagan man lang ang matanda. Isang araw ay nagpasya ang matanda na magpahangin at mamasyal sa labas. Pinili niyang mag-shopping sana at nang papalabas na siya sa gusali ay may nakita siyang isang binata na nakatayo sa may lobby. Titig na titig ito sa painting na nakakabit sa pader kung saan makikitang isang napakagandang rest house sa gilid ng lawa at napapalibutan ng malalaking puno
at makukulay na bulaklak. Nagtaka ang babae at napapatitig siya sa estranghero na noon ay manghang-mangha sa kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit dito at tinanong kung alam niya ba at nakita na niya ang lugar na yon. Kaya ko lang makita ang ganyang kagandang bahay sa panaginip ko. Nahihiyang sagot ng binata at hindi man lang siya naghinala ng mismong may-ari ng kumpanya ang kausap niya sa mga oras na yon at kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Wala akong ginawa buong buhay ko kung hindi ang kumayod ng kumayod para may makain kami ng aking ina. Ang sahod na natatanggap ko sa kumpanyang to ay halos hindi pa magkasya sa mga pangangailangan namin. Nagulat si Lorna sa sinabi ng binata. Pinigilan niya ang kanyang pagkairita at dinaan na lamang sa tawa. Ganun ba? Bakit? Magkano bang sinisweldo mo dito? Nagtatrabaho ako dito bilang janitor sa loob ng 6 na taon na at ang nakukuha ko lang ay 8,000 pesos. Kahit sana man lang sumahod ako ng tig 15,000 kada buwan. Ginagawa ko ng mabuting trabaho ko. May sakit ang nanay ko pero nagpapasalamat na rin ako dahil sinasagot ng kumpanyang pagpapagamot niya. How about sisiguraduhin ko sa'yo na madadagdagan ng 10,000 pesos ang sweldo mo? Ano sa palagay mo? Napangiti na mapakla ang binata. Sa palagay niya ay sino ba naman ang matandang ito para sabihin sa kanyang bagay na yun? Oo nga't mukha itong mayaman pero duda siya na naligaw lang ito sa kanilang kumpanya. Paano mo naman gagawin yun ha? Sorry, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Pero kung may kakayahan ka nga talaga na gawin yun ay lubos kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Wika na lamang ng binata. Niyaya naman ni Lorna ng binata na maglakad at agad-agad siya nitong pinaunlakan. Tapos na ang shift ni Paul sa trabaho kaya malaya na siyang gawin ng kahit na ano. Nang makita ng binata ang isang tindahan ay niyaya niyang matanda na kumain sila doon. Nakasanayan na ni Lorna na kumain sa mamahaling restaurant malapit sa kumpanya. Mahalaga para sa kanya ang kumain ng masustansya, ngunit ng mga oras na yon ay nagpasya siyang subukang kumain ng hotdog at uminom ng soft drinks. Masayang nagkakwentuhan ng dalawa habang naglalakad sa gilid ng kalsada hanggang sa mapatigil sila sa isang tindahan ng sasakyan na may sports car na nakadisplay doon. Manghang-mangha naman ang binata at sandaling nanigas pagkakita sa sasakyan. Alam mo, sana dumating yung araw na magkaroon din ako ng ganyang kagarang sasakyan. Maya-maya pa ay naisatinig na lamang ni Paul ang kanyang nasa isip. Ano naman ang gagawin mo sa ganyang klase ng sasakyan? Yung nanay ko kasi, matagal na niyang tinitiis ang sakit niya at kahit minsan hindi niya man lang na-enjoy ang buhay niya. Unang-una, mag-isa lang siya nagpalaki sa akin. Mula madaling araw hanggang hating gabi. Kailangan niya magtrabaho para lang ibigay lahat ng pangangailangan ko. At ngayong malaki na ako, ako na lang ang pag-asa niya. Malaking bahagi ng sweldo ko ang pinambibili ko ng gamot at vitamins niya. Dahil umaasa ko na sana pahabain pa ng Diyos ang buhay niya. Pero nung nakaraan lang, pinagtapat ng doktor sa amin na kulang 1 buwan na lang itatagal niya dito sa mundo. Nangako ako sa sarili ko na sana kahit sa huling sandali man lang ay maipag-drive ko siya sakay ng magandang kotse at maidala sa isang magandang lugar. Gusto ko siyang dalhin sa salon para kahit papaano magkaroon ng style ang buhok niya at maranasang magpaganda. Sorry ha, sa lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Magaan kasing loob ko sa'yo kahit na ngayon lang kita nakilala. Nahihiya namang wika ni Paul kay Lorna. Samantala, sa narinig na kwento ng matanda, mula sa binatay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at nagumpisang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang ganong klase ng pagmamahal mula sa mga sarili niyang anak. Alam mo, kakautos lang sa akin ng may-ari ng kumpanya na bumili ng sasakyan para sa kanya. Pwede mo bang i-test drive to para sa akin? Nabigla naman si Paul sa sinabi ni Lorna, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasabik at hindi na siya nag-isip pa ng matagal para pumayag sa hinihiling ng matanda. Noong araw na yon ay binili nila ang sasakyan at sinabi ng matandang babae sa binata na tawagan ang ina nito.
Balak niyang dalhin sila sa lawa na nakita ni Paul kanina sa painting. Tuluyan nang hindi napigilan ni Paul ang kanyang pagkasabik at hindi niya namalayang dinala na niya ang kanyang ina sa pinakamalapit na salon at pagkatapos ay bumiyahe sila kasama si Lorna. Nang marating nila ang lawa sa paanan ng bundok, ay naaliw ang tatlo ng hindi matatawarang kagandahan ng lugar at pinagmasdan nila yon ng matagal. Ninamnam nila ang magandang tanawin mula sa papalubog na sikat ng araw habang sumisimsim ng mainit na tsokolate. Nang makita ni Paul kung gaano kasaya ang kanyang ina, ay nakahinga siya ng maluwag at lubos siya nagpapasalamat sa matandang babae na nakilala niya sa pangalang Lorna. Alam niya na sugo ito ng Diyos at ipinadala para tuparin ang kanyang mga kahilingan para sa ina. Nang sumunod na araw ay hindi nakapasok si Paul sa trabaho. Pumanaw na ang ina nito at bilang tinuring na kaibigan ay inasikasi ni Lorna ang pagburol sa babae at sinagot ang lahat ng gasto sa pagpapalibing. Ibinigay niya din ang suportang kailangan ng binata sa mga oras na yon para malampasan ang nararanasang pagdadalamhati at damayan ito sa kanyang pangungulila. Para pagaanin ang kalooban nito, kahit papaano ay dinala niya ang binata sa labas ng syudad para mag-hiking sa isang mataas na bundok. Sanay si Lorna sa ganito kung kaya naman ay madali lang para sa kanyang gawin ang pag-akyat ng bundok sa kabila ng kanyang edad. Nang marating nila ang tuktok ay sumigaw ng malakas ang binata at pagkatapos ay tahimik na umiyak habang pinapakawalan ang matinding kalungkutan dulot ng pagkawala ng kanyang ina. Inalo naman ni Lorna ang binata, kagaya ng isang totoong anak at sabay silang umiyak habang inaalala ang mga pangit na pangyayari sa kanilang buhay. Kinuwento ni Lorna ang kanyang parehong karanasan noong pumanaw ang kanyang asawa at ang tungkol sa kanyang mga anak, kung paano niya ibinigay ang kanyang buhay sa mga ito at ang kanyang kayamanan. Na magpasa hanggang ngayon ay sa kanya pa rin nakadepende ang mga ito at siya naman ay nandyan pa rin at patuloy na ibinibigay ang kanilang mga luho. Gayunpaman ay pakaramdam niya na walang pakialam ang mga ito sa kanya. Inamin na rin ni Lorna na siya ang may-ari ng kumpanya at masaya ito na naging magkaibigan sila sapagkat sa loob ng maraming taon ay noon lamang siya ulit naging masaya at hindi nakaramdam ng lungkot o pagka-abandona. Nagyakap ang dalawa at natawa. Tila ba nagtagpo ang dalawang malungkot na nilalang para pasayahin ang bawat isa. Sinabi ni Paul na ang pagsisikap ng ina ang nagturo sa kanya para pahalagahan ang lahat ng bagay na meron siya at magtrabaho ng gusto para makamit ang mga ito. At kung ganito lang sana ang tinuro ni Lorna sa kanyang mga anak, marahil ay tatratuhin siya nito ng tama at pahahalagahan lahat ng bagay na ibinigay niya sa kanila. Noon ay may naisip na isang magandang plano ang matanda. Kinausap ni Lorna ang kanyang mga manager na magpakalat ng maling chismis na ang kanilang kumpanya ay nahaharap sa tiyak na pagka-bankrupt. Ang sumunod na plano ay sabihin sa mga anak niyang sila Emma, Roy at Ronald na ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak kung kaya naman puputulin ng perang natatanggap nila buwan-buwan at ang interes mula sa shares ng kumpanya ay kukunin para ibayad sa mga empleyado. Kinabukasan ay galit na nagtungo ang tatlong anak ni Lorna sa opisina ng kumpanya at nagbabaka sakaling makita ang kanilang ina. Subalit sa halip ay inabot ng sekretary ni Lorna ang isang sulat sa kanila at doon nakalagay ang oras ng family dinner kung saan ay umaasa siyang makikita niya ang tatlo. Hiniling ni Lorna na batiin ni Paul ang tatlo kapag dumating ito sa mansyon at yun ang kanyang ginawa. Nang dumating ang mga anak ni Lorna ay wala pang matanda. Nang magsimulang mairita ang tatlo ay saka pa lamang lumabas ang matanda, suot ang pinakamaganda nitong kasuotan. Umupo siya paharap sa mga ito, binati at nginitian isa-isa. Kumain na tayo. Deserve niyo ng pagkain. Teka lang mama, hindi pa kami nagugutom. Ano itong nabalitaan namin tungkol sa kumpanya? Pinutol ni Emma, ang panganay na anak. Ang dapat sana'y sasabihin pa ni Lorna. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabahala. Marahil ay naisip ng mga ito na ang kanilang kayamanan at masaganang buhay ay nalalapit ng magwakas. Masama din ang tingin na ipinupukol nila kay Paul dahil sino ba ito at kasama pa nila sa lamesa.
Una sa lahat, masaya ako makita kayong tatlo. Si Paul nga pala, kaibigan ko at assistant. Natutuwa ako dahil nakabisita kayo dito sa bahay. Ang totoo niyan, wala namang problema sa kumpanya. Pasensya na kayo kung natakot kayo sa balita. Pero yun lang ang naisip kong paraan para makita kayong tatlo. Ano? Mama, ano ba namang kalokohan to? Totoo ba nagawa-gawa niyo lang yun para mapuwersa at mataranta kami pumunta dito? Sagot naman ni Roy. Nababalo ka na, sigaw pa nito. Nagvi-video call naman tayo sa group chat. Bakit kailangan niyo pang gawin ang dramang ito? Inis na sambit naman ni Ronald. Alam niyo ba sa ginawa niyong ito ay sinasayang niyo lang ang oras namin. Nababalo na nga kayo. Dagdag pa nito. Tama na, makinig kayong lahat, sigaw ni Lorna. Mula ngayon, hindi na kayo makakatanggap ng special treatment mula sa company ko. Kailangan niyo magtrabaho gaya ng mga ordinaryong empleyado. Hanggang ngayon, wala naman kayong ginawang ambag sa pagpapalago ng kumpanya ko. At kung ano man ang narating ng pamilya natin, ay dahil lahat yun sa amin ng papa niyo. Kasalanan ko dahil inispoil ko kayo. Pero bago pa mahuli ang lahat, ibabalik ko lang sa inyo ang privilege niyo. Kapag natuto kayong pahalagahan, kahit hindi na ako, maski lang yung mga bagay na ibinibigay ko sa inyo. May hinanakit na umalis ang tatlo sa mansyon, ngunit gaya nga ng sinabi ng kanilang ina, ay wala na silang nagawa kung hindi tanggapin ang parusa nito sa kanila. Sa sumunod na 2 taon ay nagtrabaho ang tatlo sa kumpanya bilang mga regular na empleyado. Pero ngayon ay natuto na sila sa mga pagkakamali nila. Dahil ngayon ay tinrato na nila ng tama ang kanilang ina, na binibigyan ng respeto at pagmamahal. Hindi nagtagal ay pumanaw ng matanda. Si Paul na minahal at tinuring na sariling ina si Lorna ang siyang naging may-ari ng kumpanya. Siniguro ng matanda na ibalik ang lahat ng pagpapahalaga na ginawa nito para sa kanya. Lalong-lalo na noong mga panahon na binabaliwala siya ng kanyang mga anak. Nalungkot ang mga anak ni Lorna sa pagkawala niya, pero mas nalungkot sila sa katotohanang hindi nila ito binigyan ng importansya noong mga panahon na ito'y nabubuhay pa. Tanggap nila ang ginawang desisyon ng ina na kay Paul ibigay ang kumpanya dahil alam nilang hindi matatawaran ang malasakit nito sa kanila at kamakailan lang ay natutunan nila ang pagpapahalaga sa pamilya. Kung kaya naman, 1 beses sa 1 buwan ay nagsasama-sama sila para magbanding sa bahay pahingahan sa gilid ng lawa na siyang paboritong lugar ng kanilang ina.